Isipin nyo to, tahimik na madaling araw, malamig ang simoy ng hangin habang naglalakad kayo sa mga kilyag at lumang kalyen bato ng Kalye Crisologo. Tila huminto talaga ang oras dito, di ba? Ngayon sa explainer na ito, hihimay natin ang mismong pinagmulan ng isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa buong Pilipinas. Tara, umpisahan na natin! Kasi naitanong nyo na ba talaga sa sarili nyo kung bakit siya tinawag na Ilocos Sur? Aminin natin, madalas tinatanggap na lang natin yung mga pangalan ng lugar na parang wala lang, di ba? Parang, pangalan niya lang talaga yan. Pero ang probinsyang ito, nako, ang kasaysayan nito ay nakaukit mismo sa mga bato at yung dagat mismo ang saksi sa mga sinaunang kalakalan nila. Kaya hindi lang siya basta pangalan, may malalim na kwento dyan na siguradong bubulaga sa inyo. Kaya para sa ating unang bahagi, ang lihim ng kalikasan at kung paano ito nakabuhol sa mismong heografiya ng lugar. Tuloy tayo sa ikalawang bahagi, pagsuri sa salitang Ilocos kung saan hihimayin natin yung sinaunang salitang ugat na Eulocos. Alam nyo, yung pangalang Ilocos, hindi yan random na salita lang na biglang naisipan nilang idikit sa mapa. Isa itong literal na paglalarawan sa itsura ng probinsya, lalo na yung baku-baklong baybayin o coastline nila. Bago pa man dumating ang mga Kastila, may makikita na kayong salitang Yailocos sa mga lumang mapa. At kung babalikan natin ang sinaunang wika nila, galing ito sa salitang Luluk. Ang ibig sabihin ng Luuk ay cove o bay. Kumbaga, isang lugar sa dagat na napapaligiran ng kalupaan kaya protektado ito sa mga malalakas na alon. At yung kanlurang baybayin nila, punong-puno ng mga luok na to. Ngayon, paano naging Ilocos mula sa luok? Ganito kasimple yan. Sa mga sinaunang dialekto, kapag nilagyan mo ng unlaping i ang isang salita, ang ibig sabihin niyan ay mga tao ng o mula sa. Kaya kapag pinagsama mo, i at luok, nagiging iluok. Na kinalaunan, naging Ilocos. Ibig sabihin ang literal na translation nito ay mga tao ng mga luok o yung mga taong nakatira sa tabi ng mga cove. Astig, di ba? Yung mismong pagkakakilanlan nila nakadepende talaga sa hugis ng dagat na tinitirahan nila. Dito na pumapasok ang ikatlong bahagi natin, ang mga tao ng mga luok at ang buhay ng mga sinaunang mamamayan doon. At syempre, magbabago ang ihip ng hangin. Ikaapat na bahagi, ang pagdating ng mga Espanyol noong 1572 at kung paano nito tuluyang nabago ang takbo ng kasaysayan ng rehiyon. Okay, sundan natin yung timeline ng mabilis para mas malinaw. Bago pa man ang pananakop, hindi lang basta teorya tong mga tao ng mga luok na sinasabi natin. Sila talaga ay mga master navigators at napakagaling na mga ngalakal. Doon sila mismo nagtayo ng mga nayon sa gilid ng mga ligtas na loob para malayang makipagkalakalan sa mga dayuhan. Tapos, fast forward tayo sa taong 1572. Dito na dumating ang Kastilang explorer na si Juan de Salcedo. Narinig niya sa mga lokal yung pangalang Ilocos at sobrang namangha siya sa yaman at kultura ng lugar, kaya ginawa niya itong pangunahing sentro ng kanilang kolonya. Tumagal ang pangalang yan hanggang sa dumating tayo sa isang napakahalagang petsa, Pebrero 2, 1818. Dito, may isang malaking kautusan na magbabago ulit sa mapa nila. Alamin natin yan sa ikalimang bahagi, ang pagsilang ng Sur at ang napakalaking paghahati noong 1818. So anong nangyari noong 1818? Ganito yan, naging sobrang hirap ng pamahalaan yung buong Ilocos kasi napakalawak na ng teritoryo nito bilang iisang probinsya. Kaya naglabas sila ng utos na hatiin ito sa dalawa, ang Ilocos Norte at ang Ilocos Sur. At dito na pumasok yung salitang Sur. Ang Sur ay simpleng salitang Espanyol lang nang ibig sabihin ay Timog o South. Yung katimugang bahagi, pinanatili nila yung sinaunang pangalan na Ilocos bilang pag-alala sa kanilang mga ninuno, tapos idinagdag na lang yung Sur bilang direksyon para tukuyin kung nasaan sila sa mapa. Kaya para hindi nyo makalimutan, i-recap natin ng mabilis. Tatlong simpleng bahagi lang yan. Una ay look na ang ibig sabihin ay mga tao. Pangalawa, look na tumutukoy sa mga ligtas na baybayin o coves. At pangatlo, yung sur o yung katimugang bahagi ng orihinal na lupain. Kapag pinagsama-sama mo silang tatlo, boom, buong kwento na agad ng probinsya ang nakikita mo. Sila ang mga tao sa katimugang mga look na may napakayamang kultura.
Mula sa pagiging mga master navigators sa mga lumang cove hanggang sa pagiging pamosong heritage province natin ngayon, yung may mga kilalang istruktura tulad ng Santa Maria Church at Plaza Salcedo, ang pangalang Ilocos Sur ay nagsisilbing isang napakatibay na tulay. Ipinapaalala nito sa atin na ang lugar na ito nakatali talaga ang kaluluwa sa tubig, sa karagatan at syempre sa katatagan ng mga taong tinawag ang mga baybaying ito na kanilang tahanan habang pinapanood ang paglubog ng araw sa Vigan. At yan ang buong kwento kung bakit Ilocos Sur ang tawag sa Ilocos Sur. Ngayong alam nyo na kung paano ang heograpiya mismo ang nagbigay ng pakakakilanlan sa makasaysayang lugar na ito, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Panahon na ba para maranasan mo mismo ang kasaysayan at bisitahin ang mga tao ng mga Look? Sana'y marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa explainer natin ngayon. Huwag kalimutang sumubaybay para sa marami pang kwento ng ating makulay na kasaysayan. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.